Isang magandang araw mga kasari-sari. Ito na naman ang inyong palawenyang tindera si Ate Tintin. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong tindahan? Ilang araw na namang wala ako dahil sobrang busy ako. Bakit? Siyempre, unahin natin yung pangkabuhayan natin dahil pasukan mga kasari. So mag-real talk tayo ha mga kasari-sari. Pero bago tayo magumpisa, huwag mong kalimutan mag-subscribe ka na sa Palawenyang Tindera at syempre paki-like na rin ang aking video. Kung relate ka, huwag mo rin kalimutang i-share mga kasari. At ito na, umpisa na natin ang real talk at masaya nating chismis. Magandang araw mga kasari-sari. Sa mga bago pa lang sa aking channel, ako ang inyong palawenyang probinsya ng tindera, si Ate Tintin. Siyempre, nagre-real talk tayo ukol sa problemang kinakaharap natin mga tindero, tindera, mga problemang pinapasan natin, mga stress na nangyayari sa ating tindahan. Real talk lang tayo mga kasari. So, hindi natin sabihing masarap ang buhay ng pagiging isang tindera. What? Kasi maraming hirap, maraming pagsubok. At isa nga yan, labas na naman yung pagiging Bisaya ni Ate Tintin. Siyempre, isa yan sa ating pag-uusapan, mga kasari. So, walang cut-cut ito, mga kasari. Labas ang pagiging Bisaya ni Ate Tintin. Sa mga Bisaya dyan, mga bisdak na dako, ay maayong adlaw sa inyong tanan. Diba? Ako ay Palawenya, pero si Ate Tintin ay Bisaya. Alam niyo mga kasari, no? Sa totoo lang, lalo na sa mga mag-uumpisa pa lang ng kanilang tindahan, ang isa o ang ilan sa mga sangkap na pagkakaroon ng isang matagumpay na maliit na tindahan, na doon lang tayo sa maliit, kasi maliit lang yung tindahan na titintin. Hindi ako pwede na magpayo sa mga may malalaking tindahan, kaya hindi man malaki ang tindahan ko, o hindi nila kailangan ng payo ko. Dito lang tayo sa mga kagaya kung nasa masa ang pamumuhay. Baka sabihin ng iba, ang lit-lit ng tindahan mo, papayo-payo ka sa akin, doble yung laki ng tindahan ko sa iyo, di ba? So, hindi tayo doon. Doon lang tayo, dito lang tayo sa tindahan at titina. Kasing laki ng tindahan ko na maliit, mga kasari, no? So, ito yung pinakatunay na nangyayari talaga sa ating tindahan. So, ilan sa mga sangkap na para madali mong maparami ang iyong paninda, mapalago ang iyong tindahan, syempre mga kasari ay ang ugali ng isang tindera. Kaya pasok diyan ang ugali ng pagiging masipag. O isa yan sa mga sangkap na makakatulong sa mga nag-uumpisa pa lang ng kanilang tindahan para mabilis mapalago. Hindi natin pag-uusapan yung puhunan kasi sa tutulong ang puhunan ay totoo namang may kinalaman din yan para mas madali mong maparami ang iyong paninda. Pero mga kasari, tandaan natin kahit gaano pa kalaki ang puhunan mo, kung hindi ka naman masipag, nag-upo ka lang dyan sa tindahan mo, pagkatapos mong mamili, dinisplay mo, nag-upo ka lang dyan sa tindahan mo, ay sabi natin maraming customer, lalago din. Pero kailangan mong lakipan ng kasipagan. Kasi mas matatalo ka ng maliit na tindahan kung ang tindahan mo ay malaki, may kakumpetensya kang maliit, pero ikaw ay sitting pretty ka lang doon sa tindahan mo, samantalang yung may maliit na tindahan ay talaga namang sobrang sipag. Bakit? Ay alam niya yung kanyang tindahan maliit, gusto niyang palakihin. Kung ikaw malaki ang tindahan mo, so umaasa ka, malaki ang tindahan ko, so okay lang sa akin na paupo-upo. Ay ibang mindset yan mga kasari. Pero syempre, nasa sa inyo yan. Sa akin, ay based on my experience, no, mas maganda talaga na masipag ka. Kasi mas malaki ang maitutulong yan. Isa yan sa mga ugali dapat meron tayong mga tindera. O yung iba nga sa sobrang kasipagan, di ba? Ang aga-aga nagbubukas, yung iba alas 4 pa lang ng madaling araw, bukas na sila. Tapos, nagsasara, alas 12 na ng gabi. Mantakin mo yung ganyan kasi sipag ng mga tindero, tindera. Pero sa titintin, hindi yan kaya kasi mag-isa lang ako sa tindahan ko mga kasari, no? So, akin bukas, akin sarado, opening to closing, walang karelyebo. Maganda naman yung ganun sana, no? Maagang magbubukas, gabi magsasara. Kung may katuwang ka, kung kayo ay mag-asawa, okay na okay yan talaga. Talagang malaki ang improvement na mangyayari sa inyong tindahan. Alam naman natin yan mga kasari, no? So marami na kayong kilala na may ganyan. Nag-umpisa sa maliit, lumaki ng lumaki kasi nagtulungan silang mag-asawa. So talagang kailangan ang sipag. Number 2 na dapat na meron ka
na para mapalago mo ang iyong negosyo, mga kasari, ay dapat masinop ka sa pera. O kahit gaano pa kalaki ang puhunan ng iyong tindahan, kahit gaano pa karami ang laman ng iyong tindahan, kahit malaki pa ang benta ng iyong tindahan, kung hindi ka naman marunong humawak, hindi ka masinop sa pera ng iyong negosyo, wala ring mangyayari. Daig ka pa ng maliit na tindahan, pero kung magaling humawak yung tindera, ay baka mas nauna pa yan sa'yo makapag-ipon. O mga kasari, no? Kaya dapat hindi lang kasipagan ang meron tayo. Dapat masinop tayo sa ating kinikita, sa pera ng ating negosyo, mga kasari. At syempre, higit sa lahat, yung pangatlo pala, ay dapat mga kasari, hindi tayo takot sa changes sa nangyayari sa ating paligid. O isa na dyan, syempre, katulad ng mga GCash na yan, katulad ng mga Mayan na yan, at kung ano-ano pa. Depende sa lugar ninyo. So dito sa amin, ang uso masyado ay Maya pa lang, GCash pa lang mga kasari. So yung Maya dito ay hindi pa ganun ka dito sa lugar ko ha, dito sa area ko ay hindi pa ganun talaga katalamak, hindi pa ganun kadami ang mga tao ng mga user. Usually ang kanila ay GCash talaga. So si Ate Tintin dahil nga diyan ay gumastos na naman ang inyong palawenyang tindera. So nung isang araw bumili ako ng panibagong cellphone, hindi naman siya kamahalan, saktong-sakto lang. So nabawasan yung ating ipon kasi binili ko mga kasari. Kasi inisip ko pag umutang ako, ang halagang 12,000 na cellphone ay aabutin ng kulang-kulang 20,000 kung hulugan. Kasi syempre, magda-down payment ka, tapos kung ano-ano pang hinihingi sa'yo, tapos may monthly ka pa. Bukod sa pagmamonthly, kung kukunin mo siya doon sa hulugan, syempre, pag naghulugan ng pera, nagbabayad ka pa. O, diba? Kaya, doble-doble yung tubo nila sa'yo. Kaya naisip ko, hindi ko kailangan na maghulugan, magbawas na lang ako doon sa aking savings. Then, syempre, paunti-unti, papalitan ko yung savings ko. So, ang mangyayari, itong cellphone ko, magiging remembrance ng aking tindahan. O, kasi doon ako kumuha sa savings ng aking naipon na galing dito sa aking tindahan. So, mainam talaga na dapat meron talaga tayong savings. Kaya nga, kahit gaano pa kalitang yung tindahan, dapat marunong kang mag-ipon. Kasi kapag handa ka sa changes ng paligid mo, dapat meron ka talagang magagamit. Katulad ako, no, isa lang kasi yung GCash ko mga kasari. So, ang ginagamit ko ay kay mother yun, extension ni mother. Hindi niya naman kasi nagagamit yung GCash. So, syempre, alam naman natin sa GCash, para ma-verify ka ay 100,000. So, yung 100,000 dito sa akin mga kasari ay madali siyang maubos. Kasi sa dami ng mga nagbo-board dito malapit sa amin, no, usong-uso talaga yung nagpapa-GCash, nagpapa-cash out. So, madali kong naabot yung 100,000. Kaya need ko talaga ng 2 GCash. So, doon na, kaya ako napabili ng isa pang cellphone. O, hindi ko to niyayabang kasi hindi naman kayabang-yabang yung cellphone ko. Ang main priority ko is madagdagan yung aking GCash. At least maging dalawan na. So, 100 kada isang name na verified. So, 200,000 mga kasari. Wala naman akong ganun kalaking halaga. Pero syempre, di ba, mas makakaipon tayo ng pakunti-kunti doon sa kinikita natin. Lalo na dito sa amin, ang 1,000 ay 20 pesos. So, sayang pa rin yun mga kasari. Kahit pa sabihin natin, ilang piso lang yan kada nagka-cash out, cash in sila. Pero malaking halaga na yan para kay Ate Tintin na ang buhay ay nasa masa. Kaya ikaw, mga kasari, meron ka na bang ganyang sabi nating sangkap ng iyong pagiging tindera? Makakatulong yan para syempre mas lalo mong mapalago ang iyong tindahan. Syempre, wag nating kalimutan, maging masipag ka, maging masinop ka sa pera. Higit sa lahat, dapat madiskarte, hindi ka takot sa changes ng iyong environment. Yan ang tatlong sangkap na meron dapat tayong mga tindero-tindera na makakatulong ng malaki para mas mabilis nating mapalago ang maliit nating tindahan. Huwag nyo nang intindihin ang ingay ng kapitbahay namin. Hanggang dito na lang si Ate Tintin. Magkita tayo sa sunod na vlog na Ate Tintin. At gaya nga ng palagi kong sinasabi, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At syempre pa, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.